Hello guys! Ayan, work na naman po ulit tayo. Ayan, papunta tayo sa Santa Maria, Bulacan dyan. At makikita ninyo, napaka-traffic po dyan. Unti-unti lang po ang ating usad. And ayan, agad-agad, nandyan na tayo sa kanilang munisipyo. Ang laki pala ng munisipyo ng Santa Maria at ang ganda pa. So yan, namali tayo ng punta doon. Pupunta tayo kasi ng DSWD nila. So ayan, pabalik tayo. Lakad-lakad mga neneng kahit na mainit, pero hindi ganong mainit ngayon kasi makulimlim ang panahon kasi kay Typhoon Hiner yata yan yung effect. Medyo pero hindi naman umuulan, ambon-ambon lang paunti-unti, pero hindi siya yung tuloy-tuloy na ulan na malakas. So yan, papunta tayo dyan. Nasa may bungad pala na daanan natin kanina, kaya lang hindi natin nakita yung ating pakay. So yun, ang dami ding sasakyan talaga. Problema talaga sa mga establishment or sa mga buildings natin is parking. And then yan ang paligid nila. Sa harap mismo ng munisipyo yan, may park sila at may malaki silang I love Santa Maria, Bulacan, SMB pala yung kanila. So yun, same as sa iba, may mga revolto ba ang tawag doon? Statue. Yan. So yan yung lalakaran kasi hindi tayo pinuntahan ng ating sasakyan. Tayo ang pupunta. Yan yung kanilang bahay pamahalaan ng Santa Maria. Yan, di ba? Ang taas. Ang laki niya. Ng kanilang munisipyo. Then yan, personal side hustles naman tayo. Syempre, nakauwi na tayo at yan, afterlife po yan. Yan po yung ating nabenta. So worth nasa 5,000 plus po yung ating pinagbentahan ngayong gabi for almost 2 hours or more than 2 hours na live natin. So yan, kailangan nating videohan and then picture and then invoice. And then first batch ng ating shipping para sa ating mga madam at sir na miners. Thank you so much. So yan yun. Marami-rami din po yan kung tutuusin. Buti na lang talaga accessories, maliit lang ang kanyang space na nakukonsume. So yan, small, medium yan na pouch. And then second batch natin, may mga humabol. Ayan. So sasendin natin yan ngayon. Habol-habol sila. So yan, 5 parcels yan. Small at saka medium pouch lang po yan. Walang large. And then dito, ayan, mahaba-habang kwentuhan to mga madam. Kasi, makikita ninyo, yan yung ating budget book dapat. So, ngayon, ang ginawa ko kasi dyan, i-alter ko na siya kasi parang mali yung aking ginawa nun. So, for sales na natin yan. Sa mga sales na natin yan gagamitin. Para matrace natin yung kita natin, yung mga lumalabas na pera. Kasi minsan talaga naghahalo yung pera natin sa ating sahod mula sa regular job natin at saka sa kita natin sa ating online shop. So, ang mangyayari nito, dito natin lahat siya ilalagay. So, sa online shop, mula sa online shop, ang babayaran niya is yung na-bills natin. Kasi gayon, hahatiin natin. Ang babayaran ng ating online shop is yung ating internet and then Meralco bill. Kasi naman, di ba, kuryente at saka sa internet siya. Yun. So, yun ang kanyang quota para bayaran. So, yung sa real job natin, ang babayaran niya is yung sa pag-ibig natin, yung ating bahay, yung condo, yung tubig, and then condo dues, syempre, at saka ano pa ba yung mga binabayaran natin. Yun lang naman mga binabayaran ko. So, yung sa bahay, water, and then condo juice, yun na lang yung kanya. And then, syempre, yung ating pamasahe, yung ating food, yung ating mga anik-anik, o yung mga, anong tawag na ito, yung ating mga personal needs, or mga borlolo, or whatever, dito na natin sa ating online shop kukunin din yun. Diba? So, yun pala, 3 na sa kanya, hindi lang sa kuryente, hindi lang sa internet. Kasama na din ang ating mga pang-personal na gamit tulad ng mga toiletries, ganun, o yung mga budol mo sa Shopee kasi nabebenta mo din naman yung mga yun pagka hindi mo na gusto, di ba? May mga pre-love items na tayong mga binebenta ngayon. Hindi lang yung mga
nabibili natin siya pan surplus, mga ganun. Kasi kailangan din natin magbawas ng gamit, lalo ako, tumaba ako. So yung mga damit ko talaga hindi na magkasya. Unti-unti let go ko yun, pero hindi isang bagsakan kasi masakit sa loob. Kasi tapos iniisip ko, naniniwala pa din ako, napapayat ako at babalik ako sa dati kong katawan. Pero syempre, mapapayat tayo or mababawasan ang ating timbang, pero hindi saktong-sakto dun sa dating sa dating timbang natin. So yung mga damit talaga natin, hindi talaga siya magkakasya kahit anong gawin natin. So kailangan na nating i-let go. So yun yung reason, kaya yan, dyan tayo kukuha ng ating mga pang shopping, mga ganun, pambayad sa Shopee, TikTok. Hindi ako nagtitemo. Kayo po ba, nagtitemo kayo? Ano bang sa Temo? Kasi na-try ko na eh. Mas malala pa sa Shopee yung mga accessories kasi nakuha ko doon. Parang isang lang, hawak mo lang, tapos lang, kunting oras lang siguro na suot mo yun, mangingitim na siya. Iba, parang talagang local ang kanyang yung style nung nakuha ko na accessory sa Temo. Kaya mula nun hindi na ako bumili ulit. So yun dyan, tinitingnan ko yung mga tinototal ko yung mga benta ko bawat live. Kasi ang ginagawa ko dyan, halimbawa, tulad nun, may accessories ako na una, 2.5 ang bili ko, tapos pangalawa is 3.5. So sa 2.5 na yun, di ba, unang salang sa live, yun muna. Hindi ko na sila pinaghalo muna para makikita ko kung ano yung kita ko doon sa item na yun. Tapos sa pangalawa, yun, pagka meron ulit bago, yun ulit, yung arrival ulit ako. And then, pagka wala na, doon, pinaghalo ko na sila na lahatan ko ng nila live. Tapos, kaya minsan, nagugulo din yung kung magkano ba kinita ko. Pero mostly naman, sa accessories, pag sa unang live ko o pangalawang live, hindi ako nagpapangatlo yata. Oo, una at pangalawa na live ko sa bagong na yan, nakukuha ko na yung yung puhunan ba ang tawag doon. Halimbawa, 2.5 ko, nakukuha ko na or kinikita ko na yung 2.5. So, may tubo na po yun, mga nasa 500 to 1,000 pesos or more. Yun na, may tubo na siya. So, di ba, pwede ko na ngang ipaghalo yung item 1 at saka item 2 or package 1 and package 2. Yun yung ginagawa ko. Kasi minsan, yung tulad nung dati na mga bags at saka mga shoes, ang nangyayari kasi isama-sama kong nililive yun eh. Halimbawa, sapatos at saka bags ngayon. So, yung kita ko dun, hindi ko nakikita kasi minsan ang ang pag-i-invoice ko din, hindi din maayos. Minsan magulo. Basta nililista ko item 1, 2, 3, 4, 5, mga ganon. Hindi katulad ngayon na pagka shoes, nilalagay kong shoes 1, shoes 2, or S1, S2, S3, ganon. Tapos, kaya mabibilang ko kung ilang shoes na benta. Tapos, pag bag, B1, B2, B3, ganon. Pag wallet, W1, 2, 3, 4, 5, ganon yon. Para may code tayo. Yun ang ginagawa ko ngayon. So, hindi na ako nagugulo. Hindi katulad nun na, sige, basta lista mo na lang, item 1, 2, 3, 4, 5, kung ano yun. Kaya minsan, pagka nahihirapan ako pagka nagtatalong yung client, sabi niya, ano ba yung mga nabili ko, ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko naman, lagi-lagi, pag bago ako mag-live, SS nila or screenshot nila yung mga items na kukunin nila. Kasi yun nga, hindi ko talaga siya na-specify kung ilan yung shoes na nakuha, ilan yung bags. Pero ngayon, sa ating invoice ngayon, medyo medyo maayos na tayo. So, malalaman nila ilang necklace ba, ilang hikaw ba, ilang bracelet. Lalo accessories kasi to. So, at least, pagdating ng item sa kanila, bibilangin nila kung ilan ba. Tapos, may mga freebie yan. Siyempre, nilalagay ko din kung ilan yung freebie kasi baka magtaka sila bakit sobra. Minsan kasi may mga super honest tayo ng mga buyer na binabalik pa talaga nila yung item. Lalo na kung hindi talaga sa kanila. Sabi ko, hindi, freebie na nila yon. So yan, lahat yan isusulat natin dyan. Lahat din ng expenses. So halimbawa, binayaran niya ngayong month na to, September. Ang binayaran niya is 1.5 lang naman ng internet ko. And then yung aking kuryente or yung Meralco bill ko is hindi naman siya lumalagpas ng 1.5 unless talagang yung nung kainitan. Kasi diba sa aircon, nasa 1.3, 1.2, 1.3, ay 1,000 pa nga. Minsan pa nga nasa below 1,000 yung kuryente ko, yung bayad ko sa kuryente. So yun, mura diba? Kasi hindi naman ako araw-araw nag-aircon. So yun yung ililista natin dyan para alam natin. Tapos yung total niya, bawat live, nilalagay ko din dyan. Kasi diba ang pinaka ko na nilagay ko dito is yung puhunan ko is 5,000 pesos, which is pinapaikot ko. So dapat lalabas yung 5,000 pesos na yun. Tapos ikakaltas natin yung expenses, yun yung nilagay dyan. So meron dyan.
Last, kailan ba yung ano ko to? Ngayong September lang to na to na ginawa ko to. So, to follow na lang yung ibang month, ganun din ang gagawin natin. Kasi dati-dati wala talaga. Ngayon lang talaga ako nag-isip at nanood ako sa YouTube kung paano ko ba matitrace yung mga kita ko, yung mga expenses ko. Kasi ako kasi wala akong ganun eh. Basta meron yan, meron to, nabayaran ko na lahat yan. Sige, the rest, sige na, okay na. Naghulog ako sa savings namin ni mother. Kasi yung savings namin, may savings namin ni mother na hinuhulog-hulugan ko. So, yun, per month yun, dapat meron. So, para maipon din naman. Kahit paano, kahit paunti-unti, hindi ganun kalaki. Pero at least pag naipon yun, malaki-laki na din yun. So, bali dalawa ang savings. Savings namin ni mother. Pero hindi namin joint account yun ni mother ha. Ano siya, separate siya na savings. Savings niya, savings ko ako naguhulog. Plus, yung savings ko na personal ko dito. So, bali 3 savings ang aking hinuhulugan. Tapos yung mga extra, yun dinadagdag ko sa puhunan natin para sa ating negosyo. Minsan kasi nagkasabay-sabay eh. Tapos alam naman ninyo ako, iba-iba na papasukan ko. Nagtitinda ako ng mga pabango, mga lotion, mga ganon. Tapos may mga lipstick, lip and cheek tint, di ba yun ang yung mga nauuso ngayon. And syempre may mga items pa tayo dyan na kailangan nating paubos. So dapat nga mag-inventory ako sa ating mga stocks. Kaya lang sad to say medyo kinakapos tayo ng oras. Kasi pag off ko kasi talaga minsan talaga tulog yung ginagawa ko maghapon, lalo na pagka wala akong kasama dito. Talagang natutulog na lang ako. Kasi binabawi ko yung mga puyat, pagod, ganun. Buti nga ngayon hindi yung gaanong pero pagka may mga okasyon kasi yun, medyo nagkakaroon tayo ng mga, alam niyo yun, basta yung sa trabaho namin. So, wag na nating isama yun. So, yan, naglalagay na ako ng pera sa mga pouches na yan kasi yan yung natin. Yan yung hati-hatiin natin na yung mga kita natin, dapat lumabas yung 5,000 dyan and then yung yung kita natin kasi nakakaano naman na may tayo tapos wala. And then yan, di ba kasi nasulatan ko yan, yung mga pang shopping, mga pang personal. Ayan, tatanggalin ko na naman yung mga yan. Kasi wala hindi naman na natin yan. Hindi na natin gagamitin na pang budget yan para sa ating, na yan, sa ating online shop na yan. Ayan. Minsan din parang ganito kayo. Pabago-bago ng isip. Ako kasi talagang minsan hindi ko na malaman kung anong gagawin ko minsan eh. Pero sa work hindi ha. Pero yung sa mga pang personal na ganito, minsan na ako kung ano ba talaga. Dapat yan budget book pero hindi ko nagawa. Hindi ko kasi yung may iniiwan ka. Dapat dala-dala ko minsan. Minsan meron din namang naiiwan pang emergency mga ganun. Pero ayan na naman ang pinapanood na distract. So yan, off na natin para di tayo ma-distract. Ayan, medyo hindi kaya ng alcohol. Parang hindi siya pure na alcohol. Kung ikukumpara ko yung alcohol dati sa nung pandemic ko kasi biniling alcohol yan. Hanggang ngayon meron pa kasi ako. Parang meron pa akong 5 ganyan. 5 pang buo na ganyan. Hindi ko kasi naubos eh. Mga alcohol yan nung pandemic. Mga paninda ko din yan na natira mula dun sa aking shop. Dun sa yung sinara ko na shop. So yan, ayan, bilang-bilang na. Start na akong maglagay niyan. So yan, pang personal na natin yan, balik sa wallet. Magkano na lang ba natitira? So yan, ganun talaga. Yan, kayo din ba malaki wallet niyo? Malaki yung wallet ko pero hindi pera ang laman yan. Mga laman niya, ID, cards, may pa ba? May mga documents din kasi dyan na nakalagay talaga. Mga discount card, mga ganun. Iba-iba ang laman nun Hindi lahat yung pera kaya malaki, hindi. Tapos more on IDs kasi ako, government IDs, mga ganun, and private IDs na kailangan. So yan, ang ginawa ko dyan is my coins, 20s, 50s, 100s, tapos pa ba ang sumunod dun? 200 pesos ba? And then 1,000 pesos na and 500. Pinagsama ko na yung 1,000 and 500 kasi kulang yung lagayan. Yan. So, iba't 100, 200, and then 5 and 1. Yan yung ginawa ko dyan. So, yan yung ating gagawin sa araw-araw na Kada live natin, inaayos natin yan. After invoice, ayan, gawin natin yan. Para hindi na ako nalilito. Homemade lechon belly. Yummy!
sarap. Thank you, love. Dahil sa paggawa ng lechon belly. Yum, yum, yum. Kain na po. So guys, pakita ko. Nagpaalam na ang aking paboritang baso. Si Angry Bird. Wala na. Ayan o. Ayan. Tinanggal ko na yung kape na laman yan. Ayan. Wala na. Basta nagganin na siya. Narinig ko. Anong mainit siya na kape, nilagyan ko. Tapos nilagyan ko ng gatas. Yan, na-break na siyang ganyan. Narinig ko lang. Ayan. Tinransfer ko na dyan. So, goodbye sa kanya. Makapal siya ha, kung tutuusin. Ang kapal ng ano niya. Pero bakit kaya, no? Siguro dahil sa mainit, tas biglang malamig. Bye-bye, malay na. Huwag pilitin.